morning. Welcome to Acts Online Church Experience. Today, we invite you to come and join us as we worship and praise the Lord. So kung ready ka na, you may stand up and let's go. Are you ready? 1, 2. There is a river, goodness flows. There is a fountain, the John sorrows. There is an ocean, deeper than fear. The tide is rising, rising. There is a current, stirring deep inside. It's overflowing from the heart of God, the flood of heaven, crashing over us. The tide is rising, rising. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive. We come alive, yeah. Come on. Hey, hey. There is a current, stirring deep inside. It's overflowing from the heart of God, the flood of heaven, crashing over us. The tide is rising, rising. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. Bursting, bursting up from the ground. We feel it now. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive. We come alive. Break open prison doors. Set all the captives free. Spring up a well. Spring up a well. Spring up a well in me. Nothing can stop this joy. We're dancing in the streets. Spring up a well. Spring up a well. Spring up a well in me. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive. We come alive. We come alive in the river. Yeah. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive. We come alive. Spring up a well. Spring up a well. Spring up a well in me. Spring up a well. Spring up a well. Spring up a well in me. Spring up a well. Spring up a well. Spring up a well in me. Spring up a well. Spring up a well. Spring up a well in me. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive in the river. We come alive. We come alive. Yes, Lord, come alive in the river, oh God, because that river is you. You are the living water that flows in us, that overflows in us, oh God. The water that gives us life, the water that gives us strength, the water that gives us peace. Oh God, you are the living water, and ikaw lang po ang kailangan namin, Lord. And right now, I pray
ourselves before you as we come. Lord, we welcome your presence in this place, O God. Create in us a pure heart. Empty us so that you may fill us again. O Lord, we worship you. We give you praise. We adore you. Oh Jesus, we love you, O God. Lead us to worship you right now. Oh Jesus.
niyo po yung mga taong nawawala sa inyo. I pray for those who are enduring right now. Give them strength, O Lord. Ma-overcome po nila yung kailangan nilang i-overcome. Lord, greater is He that is in me, that is in us, that is He that is in the world. And right now, O God, we ask for you to spring up a well in us. Lord, remind us, O God, of the salvation that you have given us. Remind us of your love. Remind us of your great sacrifice at the cross. Lord, bring us back to you, God. Bring us back to you, Lord. Give us a new life in you. And right now, I pray na kung sino man po yung nanonood ngayon, Lord, bless them. And I pray for the hearts of everyone to be open sa word na ibibigay niyo for today. I pray na mangusap ka sa bawat isa, for I know that you have a personal revelation to those who are listening to your word. That you will be the one to explain to them kung ano yung salita, kung ano yung salita para sa kanila, and kung paano po namin ito i-apply sa buhay namin, O God. Lord, lead us to the right path. Lead us to you. Lead us to focus our eyes on you alone, O God. Lord, we worship you and we give you praise. We welcome your presence in this place. Unite us as one with you, Lord. Thank you so much. As we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we give you all the praise in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Good morning. Welcome to Acts Community Online Church Experience. Today, I will talk to you about the gift of God's eternal life. When we talk about eternal life, it is about a life that comes from God. In short, it is God's life. In other words, this eternal life is a genuine, victorious, blessed life. It is the kind of life that the Lord Jesus Christ is giving us. So today, let us proceed to the Word of God. In John chapter 4, verse 1, now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John. Although in fact, it was not Jesus who baptized, but his disciples. In verse 3, he left Judea and departed again to Galilee. But he needed to go through Samaria. Umalis siya sa Judea, sa southern part ng Israel, at pumaroon siya sa northern part, sa Galilee. Ngunit kinailangan niya na pumaroon sa Samaria. Bakit kinakailangan na ang Panginoong Jesucristo ay pumaroon sa Samaria? Alam niyo po ang dahilan kung bakit? Sapagkat merong isang babae sa lugar ng Samaria na nangangailangan ng isang genuine life. That blessed life. That eternal life that comes from the Lord Jesus Christ. Ganon din po sa atin. The reason why you are hearing these words, ito ay sa dahilang nais ng Panginoon na tanggapin mo at maranasan mo ang buhay na walang hanggan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. So in verse 5, he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. In verse 6, it says, now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the 6th hour. Panginoong Isus, napagod siya, at naupo siya doon sa balon ni Jacob. Tanghaling tapat. At nung katanghali ang tapat na iyon, sabi ng verse 7, a woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, give me a drink. For his disciples had gone away into the city to buy food. And then the woman of Samaria said to him, how is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans.
Sabi nung babaeng Samaritana, bakit ikaw na isang Hudyo ay kinakailangan humingi ng tubig sa akin, isang babaeng Samaritana? But Jesus answered in verse 10, and Jesus said to her, if you knew the gift of God and who it is who says to you, give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. Sabi ng Panginoong Hesus, kung nalalaman mo lang yung regalo ng Diyos, yung kaloob ng Diyos, at kung sino siya na humihingi sa iyo o nagsasabing sa iyo, bigyan mo ako ng inumin, hihingi ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig ng buhay. The woman said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? Are you greater than our father Jacob? Mas dakila ka pa ba sa aming amang si Jacob, na nagbigay sa amin ng balon na ito at uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga alaga? Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. But he said this word in verse 14 of John chapter 4. Whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water, springing up into everlasting life. Sabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay sa kanya ay hindi na mauuhaw, sapagkat ang tubig na aking ipagkakaloob sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig na bubukal sa kanyang kalooban sa walang hanggang buhay. Purihin ang Panginoon. I just want to repeat what Jesus said in John chapter 4 verse 14. He said, whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water, springing up into everlasting life. Listen carefully. The word life in this verse in Greek is zoe, meaning fullness of life that comes from God. It is a satisfied, fulfilled, victorious, blessed, and eternal life. Wow! You see, that everlasting life is a satisfied, fulfilled, victorious, blessed life. In the Amplified Version, it says, Jesus said, whoever takes a drink of the water that I will give him shall never be thirsty anymore. But the water that I will give him shall become a spring of water, welling up, flowing continually within him into eternal life. The water that I will give him, said Jesus, shall become a spring of water, welling up, flowing continually within him into eternal life. Yung tubig na aking ipagkakaloob sa kanya, sabi ng Panginoong Hesus, ay magpapatuloy na bubukal sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay pumaroon sa babaeng Samaritana. Sapagkat nais niyang maranasan ng babaeng ito yung tubig ng buhay. Ganon din po sa atin. Purihin ang Panginoon. Nais ng Panginoong Hesukristo na ipagkaloob sa bawat isa. Ikaw na nanonood ngayon, nais ng Panginoon na maranasan mo, natanggapin mo sa iyong buhay ang tubig ng buhay na bubukal sa iyong kalooban tungo sa buhay
na walang hanggan. But the question is this: what must we do to receive the gift of God's eternal life? Ano po ang dapat nating gawin upang tanggapin natin ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan? Number 1, be true to yourself. Maging totoo ka sa iyong sarili. Alam niyo po, ito yung nais ng Diyos sa ating lahat. Maging totoo po tayo sa ating sarili. That is the reason why the Holy Spirit is with us. He wants the truth inside of us. The Bible says in Psalm 51 verse 6 in the Amplified Bible, it says, "Behold, you desire truth in the innermost being." David said to God, "You desire truth in my innermost being, in the hidden part of my heart. You will make me know wisdom." Nais ng Diyos sa kalooban ng bawat tao, sa bawat isa na nakikinig at nanonood ngayong umaga, na ang katotohanan ay manahan sa iyo. In short, maging totoo ka sa harapan ng Diyos. Kung nais mong maranasan yung buhay na satisfying, fulfilling, victorious, blessed, eternal life, God wants you to be true to yourself. Katulad ng babaeng ito na Samaritana. In John chapter 4 verse 15, the woman said to him, he said to Jesus, "Sir, give me this water, that I may not thirst, nor come here to draw." Sabi niya, "Ginoo, ipagkaloob mo po sa akin ang tubig na ito, upang hindi na po ako mauhaw." See, she asked for the living water that gives eternal life, that gives a satisfying life. Because deep inside her innermost being, she wants a genuine and satisfying life. She wants that kind of life because she has failed in 5 different relationships. At wino-workout niya ang isang mabuting buhay sa kanyang ika-6 na karelasyon. Tingnan po natin siya. In John chapter 4 verse 16, Jesus said to her, when she asked for the living water, Jesus said to her, "Go, call your husband and come here." Umayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Then the woman answered and said, "I have no husband." Jesus said to her, "You have well said, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband." In that, Jesus said, "You spoke truly." Sa sinabi mong yan, nagsabi ka ng totoo. At yun po ang nais ng Panginoon talaga. Hindi lamang sa Kanya, kundi sa bawat isa sa atin. Kung nais nating maranasan ang buhay na walang hanggan, yung makadiyos na buhay, yung pinagpalang buhay, maging totoo po tayo sa ating sarili. Proverbs chapter 12 verse 22 in the New King James Version. It says, "Lying lips are an abomination to the Lord." Ang isang sinungaling o ang sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kinamuhian ng Diyos ang sinungaling na labi. But it says, "But those who deal truthfully are His delight." Sila na nagsasabi ng katotohanan ay kaluguran sa Kanya. Kaya po ang Panginoong Hesus natuwa sa babaeng Samaritanang ito. Bakit po? Kasi nagsabi siya ng totoo. Kasi po naging totoo siya sa kanyang sarili. Sa katotohanan, ang dahilan kung bakit tanghaling tapat siya, mag-iigib o kukuha ng tubig sa balon, ay sa dahilang ayaw niyang pag-usapan siya ng maraming tao. Sapagkat hindi siya namumuhay
sa katotohanan. But this time, through the power of the Holy Spirit, when she encountered Jesus, she began to be truthful to herself. Naging totoo siya sa kanyang sarili. Ganyan din po sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Kung nais mong maranasan ang magandang buhay, ang isang satisfying, fulfilling, victorious, blessed, eternal life that comes from the Lord Jesus Christ, He wants you to be true to yourself. Purihin ang Panginoon. So ano po ang dapat po natin gawin upang maranasan natin o tanggapin natin ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan? Una po, be true to yourself. And second, be a true worshiper of God. Maging totoo kang sumasamba sa Diyos. Or in other words, maging totoo kang mananamba ng Diyos. Tingnan po natin ang verse 19 ng John chapter 4. Now the woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Sabi ng babae, Ginoo, nababanaagan ko na ikaw ay isang propeta. At kanyang sinabi, Our fathers worship on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Sabi niya, ang aming mga ninuno ay nagsabi sa amin na kami sumamba sa bundok na ito. Pero kayong mga Hudyo, sinasabi niyo na sa Jerusalem ang tamang lugar ng pagsamba. Jesus said to her, Woman, believe me. Sabi ng Panginoon, babae, maniwala ka sa akin. Ang oras ay dumarating na hindi mo nasasambahin ang Diyos sa bundok na ito or sa Jerusalem. He said in verse 22, You worship what you do not know. Sinasamba ninyo ang hindi nyo nakikilala o hindi nyo nalalaman. Alam nyo, maging sa panahon natin, ganun din. Na maraming tao sumasamba sa hindi niya nalalaman o hindi niya nauunawaan. Jesus said, You worship what you do not know. And He said this word, we know what we worship. For salvation is of the Jews. Alam namin, sabi ng Panginoon, ang totoong pagsamba. Alam namin kung sino ang dapat sambahin. Sapagkat ang kaligtasan ay dumating sa mga Hudyo. And Jesus said in verse 23 of John chapter 4, The hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in Spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. Dumarating ang panahon, ang oras, at ngayon na nga, sabi ng Panginoong Hesus, na ang mga totoong mananamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Yun po ang totoong pagsamba. Yun po yung totoong pagkilala sa Diyos. Pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yun po ang ninanais at hinahanap ng Diyos Ama sa mga sa Kanya ay sasamba. And Jesus said in verse 24, God is Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sabi po ng Amplified Bible, But the time is coming and is already here when the true worshipers will worship the Father in spirit, meaning from the heart, from the inner self, and in truth. For the Father seeks such people to be His worshipers. That the people who will worship God will worship the Father in the Spirit, from the heart,
from the inner self and in truth. You see, God is spirit. He is the source of life, yet invisible to mankind. And those who worship Him must worship in spirit and truth. Ang Diyos ay spirito. Kaya dapat siyang sambahin si spirito at sa katotohanan. Kaya sabi ng Panginoong Isus, hindi nyo nalalaman ang inyong sinasamba. Alam namin ang totoong pagsamba. At ang totoong pagsamba ay hinahanap ng Diyos at nais ng Diyos na ang mga totoong mananamba ay totoong sumamba sa Espiritu at katotohanan. You see, if you want to experience or to receive the life that comes from God, He wants you to be a true worshiper of God. In Romans chapter 1, verse 18, it says, "But God shows His anger from heaven against all sinful, wicked people who suppress the truth by their wickedness. They know the truth about God because He has made it obvious to them." Alam nila ang katotohanan tungkol sa Diyos sapagkat ito ay ipinaalam ng Diyos sa kanila. For ever since the world was created, people have seen the earth and the sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature. Na mayroong Diyos na lumikha, na mayroong makapangyarihang Diyos sa lahat. So they have no excuse for not knowing God. But in verse 21 of Romans chapter 1, it says, yes, they knew God. Kilala nila ang Diyos. But they wouldn't worship Him as God or even give Him thanks. Bagamat kilala nila ang Diyos, hindi nila sinasamba ang Diyos bilang Diyos o nagpapasalamat man lamang sa Panginoon. And they began to think up foolish ideas of what God was like. At nagkaroon sila ng kamangmangan na kaisipan tungkol sa kung ano ang Diyos. As a result, their minds became dark and confused. Claiming to be wise, they instead became utter fools. Verse 23, and instead of worshiping the glorious, ever-living God, they worship idols made to look like mere people and birds and animals and reptiles. Na sa halip na sambahin ang walang hanggang Diyos, the glorious, ever-living God, they worship idols. Sumamba sila sa ibang Diyos na kamukha ng tao at ng mga ibon at ng mga hayop at ng mga gumagapang. And so God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desire. God abandoned them. Pinabayaan sila ng Diyos na gawin nila kung ano yung nakakayang bagay na ninanais o ninanasa ng kanilang puso. As a result, they did vile and degrading things with each other's bodies. Gumawa sila ng karumihan at kamangmangan at nakakasuklam na gawain sa kanilang mga katawan. Verse 25, they traded the truth about God for a lie. So they worship and serve the things God created instead of the Creator Himself, who is worthy of eternal praise. This is the reason why kaya po ang kasalanan at kasamaan ay laganap. Dahil walang mga tao o iilan lamang ang mga tao na totoo sa kanilang sarili at totoong mananamba sa Diyos.
The Bible says in John 4:24, God is Spirit. And those who worship Him must worship in Spirit and truth. Kung ayaw po natin ng galit ng Diyos, kung ayaw po natin ng judgment mula sa Diyos, sumamba po tayo ng totoo sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang sumasamba sa Espiritu at katotohanan ay makakasama ng Diyos sa walang hanggang buhay. Ipinagkakaloob ng Diyos ang isang pinagpalang buhay sa mga taong totoo sa kanilang sarili at totoong mananamba sa Diyos. So ano po nararapat natin gawin upang tanggapin natin ang kaloob o regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan? Una po, be true to yourself. Second, be a true worshiper of God. And third, be a true believer of Jesus the Messiah. Balikan po natin yung babaeng Samaritana. In verse 25, the woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. Sabi niya, alam ko na ang Mesiyas ay darating, ang Kristo. At sa kanyang pagdating, when He comes, He will tell us all things. In verse 26 of John chapter 4, Jesus said to her, I who speak to you am He. Ako na nagsasalita sa iyo, sabi ng Panginoong Hesus, ay siya nga. Ang Panginoong Hesukristo, ang Mesiyas, ang Kristo, ang tagapagligtas. Nireveal ng Panginoong Hesukristo ang kanyang sarili sa babaeng ito. Bakit po? Sapagkat naging totoo siya sa kanyang sarili. Pangalawa, sapagkat naintindihan niya ang totoong pagsamba sa Espiritu at katotohanan. At ngayon, ipinahayag ng Panginoong Hesus sa kanya ang kanyang sarili upang siya ay maging totoong mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos. Ganon din po sa iyo. Ganon din po sa bawat isa. Hindi po nais ng Diyos na mamuhay tayo sa kasinungalingan. Hindi po nais ng Diyos na mamuhay ka sa kasalanan at kasamaan ng buhay. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay humantong sa kahatulan. Kundi nais ng Diyos na ikaw ay makaranas ng buhay na walang hanggan. Ito'y regalo ng Diyos sa mga taong totoo sa kanyang sarili, sa mga taong nagiging totoong mananamba sa Espiritu at katotohanan, at sa mga taong totoong sumasampalataya kay Hesukristo bilang Messiah o ang Kristo, the Anointed One, the Savior of the world. John chapter 4, verse 28. The woman then left her water pot. Iniwanan ng babae yung kanyang banga. Went her way into the city and said to the man, she said to all the people, in verse 29, come, see a man. She experienced that boldness. Nagkaranas siya ng katapangan upang ipahayag at sabihin sa mga tao ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, halik kayo, narito ang isang lalaki na sinabi niya sa akin ang lahat ng bagay. Hindi baga ito ang Kristo? Could this be the Christ? Hindi ba siya ang Kristo? Nung naging totoo siya sa kanyang sarili, nung naintindihan niya ang totoong pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, nung naintindihan niya at nakilala niya na ang kanyang kaharap ay ang Kristo, ang Messiah, ang tagapagligtas, naranasan niya, tinanggap niya yung buhay na pinagpala.
At siya'y pumaroon at nagpatotoo sa mga tao tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. And the Bible says in John chapter 4, verse 39, and many of the Samaritans of the city believed in Him. Marami sa mga taga-Samaria ang naniwala sa ating Panginoong Jesucristo because of the word of the woman who testified, because of her testimony, that she said, He told me all that I ever did. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ipinahayag niya sa akin ang katotohanan. Purihin ang Panginoon. Maraming taong nakakilala sa Panginoon dahil sa patotoo ng babaeng ito na dati po'y namumuhay sa isang buhay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Isang buhay na marumi sa harapan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Naranasan niya yung buhay na galing sa Diyos. A satisfying, fulfilling, victorious, blessed, eternal life. Because of Jesus Christ. And in John chapter 4, verse 42, the Samaritan said to the woman, now we believe, not because of what you said, for we ourselves have heard Him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Sabi nila, ngayon kami naniwala sa Kanya. Hindi lamang sa mga sinabi mo, sapagkat narinig namin at naunawaan namin at napag-alaman namin na Siya nga ang Kristo, ang tagapagligtas ng mundo. Purihin ang Diyos. Hindi lamang yung babaeng ito ang nakaranas ng buhay na walang hanggan, kundi bagkus ang kanyang mga kababayan. Ito po ang dahilan kung bakit po ipinapangaral, itinuturo, ipinapahayag ang salita ng Diyos. Upang tayo po'y maging totoo sa ating sarili. Maging totoo po tayong mananamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. At ang totoong pagsamba sa Diyos ay sa Espiritu at sa katotohanan. At ang nais ng Panginoon, maging totoong mananampalataya tayo ng ating Panginoong Jesucristo upang maranasan natin at may pamuhay natin ang buhay na walang hanggan. Pinagpala, matagumpay, kalugod-lugod na buhay. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 11, and this is the testimony that God has given us eternal life. Oh, purihin ang Panginoon. This is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son. Praise the Lord. God has given us eternal life. And this eternal life is in His Son. And who is the Son of God? His name is Jesus Christ, the Son of the living God. The Bible says in 1 John chapter 5, verse 12, he who has the Son has life. Siya na nananahan sa Kanya ang anak ng Diyos ay may buhay. But he who does not have the Son of God does not have life. Siya na hindi nananahan sa Kanya ang anak ng Diyos, wala sa Kanya ang buhay na walang hanggan. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Isinulat ko ito, sabi ni John the Apostle, sa inyo na naniniwala sa anak ng Diyos.
upang malaman ninyo na meron kayong buhay na walang hanggan. And that you may continue to believe in the name of the Son of God. Praise the Lord. Kaibigan, kapatid, sabi ng kasulatan, ang pinapanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tinatahanan or pinapanahanan ng anak ng Diyos, wala sa Kanya ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, galing sa Diyos, galing sa Panginoong Jesucristo. At ang laman ng puso ng Diyos, ang lahat ay sumampalataya upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, ibinibigay sa iyo ng Diyos ang pagkakataon na ito upang maranasan mo, upang tanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Ang mga taong nakaranas at tumanggap ng buhay na walang hanggan, ito yung mga tao na naging totoo sa kanilang sarili. Sila yung mga taong naging totoong mananamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Sila yung mga taong naging totoong mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kaya ngayong sandali, kung nais mong maging totoo sa iyong sarili, kung nais mong maging totoong mananamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, kung nais mong maging totoong mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, hayaan mo siya na mag-aari sa iyong puso. Sinabi ng 1 John chapter 5, verse 12, siya na pinapanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay. Ngunit ang hindi pinapanahanan ng anak ng Diyos, wala sa kanya ang buhay na walang hanggan. Kaibigan, kapatid, merong buhay na walang hanggan. At nais ng Diyos na maranasan natin yan. At kung nais mong maranasan at makita sa iyong buhay, ang buhay na walang hanggan, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sumasampalataya ako sa iyo. Tulungan mo po ako na maging totoo sa aking sarili. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tanggalin mo po sa akin ang kasinungalingan. Tanggalin mo sa akin ang kasamaan at ang mga kasalanan. Hugasan mo ako, linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Dalisayin mo ang aking puso at ang aking isipan. Ngayong sandali, nais ko pong tanggapin ang buhay na walang hanggan. Nais ko pong maranasan yun pong satisfying, fulfilling, victorious, blessed, eternal life. Nais ko po na mamuhay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan sa Diyos na buhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad sa akin. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoong Hesus. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaibigan, kung nanalangin ka na tinanggap mo si Jesucristo, siya ay nasa iyo na. At ang sino mang pinapanahanan ng Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Ngayong sandali, nais kong mangusap sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 5, verse 18, in the Common English Version, it says, everyone was going to be punished because Adam sinned. But because of the good thing that Christ has done,
God accepts us and gave us the gift of life. Dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, binigyan tayo ng Diyos ng buhay. Tinanggap tayo ng Diyos. At kung alam mo, tiyak ka, ngayong sandali, na tinanggap ka ng Diyos at ipinagkaloob sa iyo ang buhay na walang hanggan. Kapatid, maging totoo tayo sa ating sarili. Talikuran natin ang anumang kasinungalingan sa ating buhay. Maging totoo kang sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Katulad ngayon, wala tayo sa church. Tayo ay nasa online service. At may mga tao, may mga Kristiyano na nararamdaman sila'y Kristiyano at mananamba kapag merong church. Kapag walang church, hindi mo tiyak kung Kristiyano sila o hindi. Kaya nais ng Diyos na tayo ay maging totoong mananamba dahil ang pagsamba sa Diyos ay wala sa lugar kundi sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin ang Diyos. Ito yung sandali. Nais kong manalangin sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano, na sa kabila ng problema, sa kabila ng pagsubok, manatili kang totoo sa iyong sarili, totoong mananamba sa Diyos, at totoong mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sumunod ka sa akin sa maikling panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mensahe sa akin. Nais ng Diyos na sa kaibuturan ng aking puso, sa aking kalooban, maging totoo ako, may nakakakita man o wala. Tulungan mo ako, Panginoong Jesus. Gabayan mo po ako, samahan po ako ng Banal na Espiritu na mamuhay sa katotohanan. Gabayan ako ng Banal na Espiritu sa lahat ng katotohanan. Panginoong Jesus, tulungan mo akong mamuhay ng totoo sa aking sarili. Maging totoo akong sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Maging totoo akong mananampalataya o sumasampalataya sa iyo, Panginoong Jesus. Marami pong salamat. Linisin mo ang aking buhay. Tinatanggap ko ang pinagpalang buhay. Ang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, sa kabila ng pagsubok at problema, sa kabila ng kinakaharap nating mga testing sa buhay or trial sa buhay, maging totoo po tayo. Sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay totoo sa atin. At nais niya na mamuhay tayo ng totoo sa harapan ng Diyos. Ano man ang kinakaharap mong pagsubok at problema, ipagkaloob ng Diyos ang kagalingan sa bawat may sakit. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ipagkaloob sa iyo ang lahat ng katugunan sa iyong mga pangangailangan. I declare the blessing of God, the favor of God upon you. I declare the goodness of God in your life, in your family. May God's protection and provision and prosperity be upon you. In Jesus' name. The Lord bless you and keep you. The Lord shine His face upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. God bless you.